political ego tripping yan, power tripping ng mga committee members, no? Hindi na dapat gamitin yan yung pagdidetain. Tsaka pangalawa, bilang respeto sa separation of powers, na malinaw naman yan sa saligang batas, kung meron kayong inaakala na dapat issuean ng warrant of arrest, mag-apply kayo sa korte. Mag-apply kayo sa hukuman dahil sila talaga yung branch of government na makakagawa niyan, no? Kung meron kayong tinatawag na gustong i-enforce na subpoena, huwag niyong gamitin yung Senado na parang kayo yung quasi-judicial body. Dito sa Amerika, halimbawa, ini-enforce yan ng ating hukuman kasi malinaw at matingkad yung pagbabalanse at yung pagrespeto ng kada sangay ng pamahalaan, legislative, executive, at judiciary. No? So dito, unfortunately, katulad ng ating analysis at nababanggit ninyo, Admar, ay nanghimasok ang ating legislatura sa kapangyarihan ng ehekutibo at hudikatura. Ang napansin natin dito sa pagdinig ng Quadcom, dito sa pagdinig ni Risa Hontiveros kay Pastor Apollo C. Quiboloy, at yung kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang may commonality sila eh. Lahat pala walang isinampang kaso, ang tagal-tagal na nitong mga issue na ito, pero walang inihain na kaso sa kanila. And ang nangyayari, batay nga sa inyo pong pananaw, naging trial by publicity ang lahat. Parang naniniwala ka ba na may connection ito lahat na yung in aid of demolition sadyang nakatutok dito kay Pastor, konektado sa mga Duterte, na konektado sa nalalapit na ilang taon na lang yan, 3 taon mahigit na lang yung presidential election sa 2028. Yeah, kaya nga dahil politically charged, Admar, ang mga investigation na ito, yung mga tanyag na personahe katulad ni dating Pangulong Duterte, VP Sara, Pastor Quiboloy, kung ikaw ay nagfa-function na ikaw na nga yung nag-iimbestiga, ikaw pa yung nagpro-prosecute, tapos ikaw pa yung pinapakita mo, although hindi ka nagpapataw ng parusa, ikaw pa yung nagdidetermine ng criminal liability. At kung malinaw yung mga ebidensya niyan, ipasok na yan sa hukuman, no? Ayan nga yung prinsipyo ng separation of powers sa isang demokrasya, no? At ang napapansin ko din dito, Admar, itong practice sa ating Senado, sa ating mga Senate committee hearings, alam mo, kinukumpara ko yan sa Amerika, no? Yung paggamit ng kapangyarihang contempt. May kapangyarihan ng Kongreso na meron silang yung citing individuals, no? Even resource person in contempt. Pero halimbawa yung i-order mo na i-detain ng sergeant at arms ang isang resource person kung ayaw sumagot or nagkaroon ng malaking pagdududa o pagkainis, alam mo dito sa Amerika, more than 1 century na hindi yan nag-order ng detention sa loob ng Kongreso, no? Kaya nagtataka itong practice na ito, pasinga, no? Sana baguhin na ninyo yan. Oo, buti pa yung every time na may mga rally, sasabihin pa merong maximum tolerance. Oo, tama. At saka yung pag-practice niyan, parang political ego tripping yan, power tripping ng mga committee members, no? Hindi na dapat gamitin yan yung pagdidetain. Tsaka pangalawa, bilang respeto sa separation of powers, na malinaw naman yan sa saligang batas, kung meron kayong inaakala na dapat issuean ng warrant of arrest, mag-apply kayo sa korte. Mag-apply kayo sa hukuman dahil sila talaga yung branch of government na makakagawa niyan, no? Kung meron kayong tinatawag na gustong i-enforce na subpoena, huwag niyong gamitin yung Senado na parang kayo yung quasi-judicial body. Dito sa Amerika, halimbawa, ini-enforce yan ng ating hukuman kasi malinaw at matingkad yung pagbabalanse at yung pagrespeto ng kada sangay ng pamahalaan, legislative, executive, at judiciary. No? So dito,
unfortunately, katulad ng ating analysis at nababanggit ninyo, Admar, ay nanghimasok ang ating legislatura sa kapangyarihan ng ehekutibo at hudikatura. Idugtong ko na lang din kasi napo na rin si dating Senadora Lela de Lima doon ni Senador Jinggoy na bakit sa lahat-lahat ng administration na nakalipas na marami din mga insidente ng pagpatay, bakit ang Duterte administration, isa pa, naging CHR siya at based sa kanyang findings, meron daw yung involvement yung sa DDS, human rights violation, naging kalihim din siya ng Department of Justice na mas makapangyarihan siya compared dun sa CHR. Hawak niya lahat ng mga ahensya na may kapangyarihan na mag-imbestiga ng malaliman at pa siya, incumbent na sa Pinoy administration pa siya, cabinet secretary siya, kalihim siya ng DOJ. Tapos, ang kapansin-pansin, wala nga siyang naisampang kaso doon. Tapos nung sa pagdinig, sinasabi niya na sure siya na dapat may pananagutan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ganyan ba ang proseso ng batas natin? Na kung ikaw ay naniniwala mula noon, pero wala kang napatunayan, kahit na nung ikaw ay nabigyan ng posisyon na malawak ang kapangyarihan mo, walang resulta, pero basta yun ang paniniwala mo, guilty ka. Dapat mapanagot si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ganun ba ang proseso natin, attorney? Alam mo, Admar, kaya nga dapat ang mga pangunahing tanong sa kanya ay yung katulad ng sinasabi, anong ginawa mo? At so may mga seryosong aligasyon laban sa kanya, yung involvement niya, no? Kahit na yung pagluwag niya doon sa ating Bureau of Prisons na kung saan ay siya ay nagpa-party pa doon, no? Kasama yung mga identified na drug lords, drug dealers or traffickers, no? So, makikita natin dito na kung seryoso ka, ikaw ay Secretary of Justice halimbawa, Admar, at gusto mo talagang tutukan itong malaking problema ng droga sa ating bansa, na kung saan ito ay makikita natin na napakalinaw na sinisira ang ating bansa, bakit hindi mo ginawa yan? Hawak mo ang kapangyarihan ng investigasyon at pag-prosecute. So, makikita natin dito na pag kasi ang isang investigasyon ay politically charged, laging nasa timing sila. So, bakit nasa timing? Kasi tinitignan nila yung tinatawag natin yung tamang panahon na kung saan ay gagamitin nila ang committee hearings o investigasyon para sirain ang isang personahe politika, no? Yung hindi nila kayang gawin na i-erode yung confidence ng publiko sa isang popular na leader, halimbawa ginawa nila yan kay Pangulong Duterte, ginagawa nila yan kay BP Sara, ginagawa nila kay Pastor Kibuloy ngayon, ay gagamitin nila ang committee, Senate committee hearings, no? Maganda sana kung may katulad ng ating pinag-uusapan is maganda sana kung sa simula pa lang nililinaw na nila kung ano yung batas na gustong tuhugin at nililinaw nila sa kalagitnaan yung direction. Walang proper protocol, walang mahigpit na mechanics. So ayan dapat ang tignan ng ating Senado. Ilatag ninyo yung proper at saka specific mechanics. Very strict kayo dapat dyan para ma-meet nyo yung constitutional protection ng resource persons, ng private rights ng individual, no? Hindi itong makikita mo na in aid of demolition ng isang political figure, no? So, halimbawa, banggitin na rin natin itong threats, no? Na paggamit ng foul language or yung sinasabi nila na rude at unruly behavior yan. So, sana ang Senado, kung ang paggamit ng foul language or inakala nyo yung rude behavior sa Kongreso habang inimbestigahan nyo ang isang bagay, kung yan ay hindi nagagambala or hindi sinisira ang kabuuan ng committee investigation, protected yan ng freedom of speech, no? So, balansehin nyo yan. Hindi yung dahil ayaw nyo yung lingwaheng ginagamit, no?
samantalang wala namang panganib na ginawa, wala namang paglabag na ginawa na napigilan ang investigasyon o nagkaroon ng inciting to sedition o rebellion, ay bahagi yan ng free speech. So, napakalinaw na yan na itong ginagawa nila na pag-aabuso sa pag-threaten, no, ng contempt. Halimbawa, ginagawa nila yan kay Pangulong Duterte, no, na inakusahan na sa susunod posibleng i-cite siya for contempt. So, yun yung sinasabi natin na ano ba yung standard na kung saan ay ang isang resource person na naimbita ay nagiging mapanganib at nagre-create ng malakas at malinaw na obstacle sa Senado upang mag-function. Pero lahat ito hindi nangyayari. Kaya dapat tignan nila ito at baguhin itong mechanics ng Senate committee hearings na ang palusot ay in aid of legislation na demolition naman kung tutuusin ang pinatutunguhan. Opo. Pero dito tayo sa ibang topic, attorney, na dapat siyang tutukan ng mga mambabatas. Kasi alam natin, maabot tayo sa punto na lagi na lang tayong nangungutang din, no? At sinasabi nila na itong pangungutang, ang tingin ko naman, walang problema sa pangungutang kung ang pondo na nautang mo nagamit at naramdaman ng taong bayan. Kasi lagi tayong deficit, di ba? Ang nakokolekta natin, hindi talaga sumasapat sa budget natin. Ano pa ito? Alam mo, Anmar, masingit ko na lang ito kasi baka malimutan ko, no? Manawagan na rin tayo sa Quad Committee niyan. Bakit hindi nyo imbestigahan kung bakit nagbenta tayo ng ginto? Iyan ang ating bargaining power bilang isang sovereign nation na dapat yan ay nagagamit natin sa ating pagpapatibay ng ating ekonomiya. Ano nangyari sa mga toneladang ginto na ibinenta natin? Nagkaroon ba ng investigation yan? At pangalawa, yung tinatag na Maharlika Fund, nasaan yung principle? Alam mo, tinuturo ko yung Sovereign Wealth Fund sa Sambeda Graduate School of Law. Nasaan yung mga Santiago Principles of Transparency, Accountability? May reporting ba dyan? So, bukod dyan sa ating pinag-usapan, sinasabi ko lang ito bilang mga halimbawa na hindi nababantayan ang kaban ng bayan, no? Na kadalasan ang nagpapakasasa, kung makikita natin dyan, again, walang masama sa in general or inherently yung pagbibigay ng assistance, financial assistance, yung ayuda na tinatawag nyo. Pero kung ang ayudang binibigay nyo ay politically motivated, na napakalinaw naman, ay itigil nyo yung ganyan, ayusin nyo at padaanin sa tamang proseso.